Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mukhang mas senador pa kung mag-isip itong si Attorney Nery Colmenares kaysa kay Bato de la Rosa, hinggil sa pagkakaunawa nila sa paggamit ng confidential funds. Tila mas may alam pa at mas may malalim na pag-uunawa si Attorney Colmenares kaysa dito kay Senador Bato de la Rosa. Anyway, nakakahiya itong si Bato, naturingan pa naman na senador, pero parang tambay lang sa kanto kung mag-isip. Parehas sila ng kanyang kaibigan na si Padilla. Anyway, panoorin po natin itong paliwanag ni Bato de la Rosa na kung papaano daw gamitin ang confidential funds. But to start with, alam naman natin na sinisingle out nila yung Office of the Vice President for what? Alam natin what is the motive behind. Kung gusto nila talagang seryoso sila, maimbestigahan yung confidential funds na yan, they should start with the Office of the President. Office of the President, Vice President, lahat ng mga opisina, lahat ng ahensya that are receiving confidential funds. Inspeksyon ninyo ng gusto. Kaya confidential funds, kuha ninyo, imbestigahan nyo ng gusto lahat. If you are serious really to curb corruption, sabi nyo corruption ang gusto nyo palabasin dyan, tingnan natin, lahat-lahat na, parang once and for all, we have to stop this confidential funds issue. Otherwise, dapat hindi na ito in-issue to confidential funds kung hindi ito gagawing confidential. Otherwise, dapat hindi na ito in-issue to confidential funds kung hindi ito gagawing confidential. Dapat walain na natin ito. Kung yan ang pinaka-issue nila na ginagamit. At tanggalin na natin dapat yan. Pero alam mo kung sino makikinabang kung tanggalin natin yung confidential funds na yan, yung mga intelligence funds na yan, ay yung mga NPA, yung mga komunista, yung mga makakaliwa na talagang yan ang nagagamitan ng ating intelligence funds, yung mga kalaban ng Estado. So ngayon, sino ngayon ang nananalo with all this brouhaha? Tumatawa ngayon yung CPP, NPA, NDF dahil ang sarap ng buhay nila ngayon. Free ride sila ngayon sa situation. Kaya ito... Senator. Now, Senator, I wanted to ask you, you were a member of Congress. The Congress, all of you actually, of course, approved it, right? Ang totoo naman dito, kung magsisisihan buong Kongreso, ibinigay yon kay Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang. Tama, no? OVP, 600 million, DepEd, 150 million, roughly 750 million all in all. My question is now, do you believe that Congress should have given it in the first place, given that the OVP and the DepEd are civilian agencies? Well, kaya nga tinatawag na contingency fund, that is confidential. Confidential funds for civilian agencies. Kapag sa military at uniform agencies, intelligence funds ang tawag niyan. So, lang yan, semantics lang yan, Karen, but the purpose is almost the same. Okay, and looking at it now, did the Office of the Vice President need 600 million pesos in confidential funds? In the first place, bakit binigay yan sa kanya? So, mandato niya na pag binigay sa kanya, she has to use those funds. Andiyan yan, binigay sa kanya. Otherwise, sa next budget hearing, isisingilin siya ng kuha. Bakit hindi niyo ito nagasto? Okay, now the Commission on Audit has flagged the Office of the Vice President a few times, the latest, saying that she has questionable expenses for her confidential funds amounting to 375 million pesos. I know you, being an ally of the Dutertes and the Vice President, doesn't this alarm you na hindi niya sinasagot gayong pera po ito ng taong bayan? Anong hindi sinasagot? Hindi sinasagot ang opisina niya, yung kuha, kung paano nila di-disperse yung confidential funds?
I don't think so. Yung COA audit report is not final. Yan kasi binabasihan ng nag-iimbestiga ng mga taga-Quadcom. Yung COA audit report kuno. Alam naman natin lahat yan. Yung COA audit report is temporary. Temporary yan at yan ay audit report lang yan na inire-remind ka na ganito ang obserbasyon nila. Then, it's up for you to make up for whatever deficiencies that your agency has failed to do. So, i-make up mo yan at the end of the year, mag-clear mo rin yan. Lahat naman ng opisina, halos lahat ng opisina, mayroong COA audit report. So, hindi po yan final. Kung gusto ninyo talaga na magkaroon ng magandang investigasyon na walang bahid ng politika, no? Let the COA do their job. Let the COA do their job. And for all we know, everything will be settled kapag ang COA nga mag-imbestiga niya lahat-lahat. Walang halong politics. I mean, just looking back, the reason this all started was really because of the budget process, right? The Office of the Vice President was asking for an increase in her budget. And when there was a hearing, it was revealed. All these things were revealed in time. So it started first. Let me ask you this. For the DepEd, she refused to answer questions, right? For the proposed 2025 budget. Kumbaga nagsimula naman ito because of a budget hearing. Nagsimula yan, Karen, no? Nagsimula yan hindi dahil sa hindi pagsagot ni Inday Sara. Nainis lang siya doon sa mga tanong na yun. Pero nagsimula yan dahil meron talaga motibo na siya ay uupakan dyan. Meron talagang grand scheme of things. Meron talagang malaking design. There is a grand design to demolish her. Kaya doon kagad ginamit na nila yung mga makakaliwa. Pagdating dyan sa confidential funds na yan, at tuwang-tuwa naman itong mga kaliwa na gamitin sila dahil alam nila na yung mga funds na yan ay karamihan dyan ay nagagamit agad sa kanila. Look, yung sa DepEd, paano ginamit yung ibang confidential funds doon? May programa doon na yung mga kabataan ay talagang ginagawa ng summit para educate about the evils of recruitment na shady recruitment ng mga makakaliwa. So sila ang tinatamaan, mawalan sila ng membro kapag ang mga kabataan ay na-inform, na-educate about yung recruitment nila, panglilinilang nila sa mga kabataan. So ngayon tuwang-tuwa naman ito magkakaliwa, ginamit sila doon. So gamitan lang yan, Karen, gamitan yan. Isn't that a bit, simplistic? That's the excuse for the DepEd funds, but then the OVP, it was given to safe houses where the rentals were quite expensive. No explanation, acknowledgement receipts of people we don't know if they exist. Names like Mary Grace Piatos. Names like that where you cannot find these sources. No explanations on details essentially on these alleged homes that were used for witness protection. Satellite office spending. Confidential nga eh. Ano bang gamit ng confidential kung ipagbubulabog mo lahat ng mga tao na ginamit mo, lahat ng mga safe houses na ginamit mo? Ano pa bang gamit ng confidential funds na yan? Sabi ko nga, huwag na nyo ibigay yan kung ayaw ninyong, kung talaga gusto nyong bulabugin lahat. Huwag na nyo ibigay yung confidential funds na yan. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang paliwanag ni Bato de la Rosa sa pagkakaintindi niya sa confidential funds. Ayon po sa kanya, confidential nga daw. Dapat wag nang malaman kung saan ginamit, wag na daw bulabugin, or ibig niyang sabihin wag nang halongkatin kung saan ginamit dahil confidential nga. Hay naku, hindi naman ibig sabihin na ang pangalan ay confidential funds ay hindi na dapat malaman kung saan ginasta ang pera. Mayroon pong batas at tungkulin pa rin ng Commission of Audit na busisiin kahit na confidential ito. Anyway, ito naman po ang paliwanag ni Attorney Nery Comenares hinggil dito sa confidential funds.
We've seen and heard po yung statement ni Senate President Jesus Cordero saying na mas maigi, hindi na muna sila magsalita yung kanilang mga co-senators dahil they will be serving as judges if ever magkaroon ng trial. But here you are, meron po si Senator Bato de la Rosa saying na what's the use of confidential funds if you will divulge where you're spending, mga nagsasalita po na ganun. Have we talked to senators already? Well, I agree with the Senate President Jesus Cordero na wag muna mag-preempt ng mga senador ang boto nila, especially since hindi pa naman nila nakita ang ebidensya Hindi pa naman nila nakita ang complaint So, kung may judgment na sila, edi may problema tayong malaki. Pangalawa, hindi alam siguro ni Senator De La Rosa na there is a DBM, DILG circular on the use of confidential funds. Hindi nakalagay doon na pag tinanong ka paano mo ginastos ang confidential fund, sabihin mo secret. Secret, di ba? Hindi mawawaldas na lang ang public funds natin kasi ang mga agencies, nila ng confidential funds, hindi na ma-audit kahit maglagay ka dyan ng peking resibo na Mary Grace Piatos, million, mawawaldas. The senators approve the budget. They have the power over the purse. Binigay nila sa Vice Presidente ang budget niya, ang confidential fund. Dapat they will take affront of the fact na hindi in-explain ni VP Duterte sa kanila kung paano niya ginastos yung pera na binigay nila. Para hindi totoo yung pag-confidential fund, hindi ka mag-explain, hindi alam ni Senator Bato ang circular at ang batas. Nakalagay sa GAA, confidential funds shall be disbursed according to the joint circular. At nakalagay sa joint circular, hindi pwede yon. Can you imagine? Medicine. Bakit siya naging confidential fund? Ba't hindi mo siya nilagay sa regular budget? Kasi ayaw mong i-audit kung sino yung binigyan mo ng medicine? Good. My God, good. Ilagay mo yan sa regular budget mo. Huwag mo ilagay sa confidential fund. Anong goods ang necessary for surveillance or intelligence work? Di wawaldasin na lang ang pondo just because it's confidential. Mali si Senator Bato. I hope he reads the circular. I hope he reads the GAA. For him to say na pag confidential fund, alam niyo ba magkano ang confidential fund? Almost more than 3 billion pesos. Eh pag hindi i-account yung 3 billion na yun, sabihin nila na confidential kasi bibili ng bahay ang mga may confidential fund, bibili ng kotse. Tapos sabihin nila, secret. Secret kasi diba? confidential. That's not allowed. That's not allowed. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang paliwanag ni Attorney Nery Colmenares. Mabuti pa itong si Attorney Nery may sense magsalita. Hindi yung bara-bara lang kung sumagot, hindi tulad ni Bato, parang piniloso po pa yung nagtatanong. Hay naku! Ganyan bang senador ang iboboto ninyo ulit? Anyway, ito po mga kabunyog, panoorin po natin itong paliwanag ni Ed Lingaw kung saan talaga dapat gamitin ang confidential funds. Panoorin po natin ito. Para po sa pangalawang tanong, kailangan balikan ang 2015 Joint Circular ng COA, DBM, DILG at DND sa paggamit po ng confidential and intelligence funds. Ayon po sa circular, ang confidential funds ay para lamang sa mga gastos ng civilian agencies na may kaugnayan sa surveillance activities. Ano ang pasok dito? Yan po yung pagbili ng impormasyon na may kinalaman sa national security and peace and order at pag-reward sa mga impormante. Kasama rin dyan ang rental ng mga sasakyan, mga safe house, mga kagamitan para po sa misyon na yan. At ang pagtuklas sa mga illegal na gawain na maaaring maging panganib sa mga tauhan ng nasabing ahensya. Kung ganoon po, maaaring hindi pasok ang mga Youth Leadership Summits ng DepEd sa mga kategoryang pinapayagan para sa paggastos ng mga confidential funds. Ang hindi pagsunod sa memorandum circular na ito ay maaaring basihan para sa disciplinary action ayon po dun sa circular. Pero ano ba ang patakaran sa isang joint circular na pinirmahan ng COA, DBM, DND at DILG noong 2015? May patakarang binalangkas para sa reporting at auditing ng mga pondong ito. Para po sa confidential funds, kailangan pa rin ng documentary evidence of payment or disbursement na kailangan ibigay sa isang special auditing unit ng COA. Para naman sa intel funds, kailangan din ng documentary evidence na itatago sa kahadiyero ng head of agency.
Maaari po itong inspeksyonin ng Special COA Unit kung nanaisin lamang nito. Ang problema, hindi po nakadetalye kung anong klaseng documentary evidence ang kailangan. Ang nakalagay lang sa Section 4.15, kailangan lamang ng certification ng head of agency na nagamit ng wasto at legal ang nasabing pondo. Yun na yun. Ito na rin ang sinabi dati ni dating COA Chairperson Grace Pulido Tan na kailangan na lang nilang magtiwala na hindi nabubulsa ang pondong ito. At ito rin po ang hugot ni Ombudsman Matres noong Lunes sa kanyang pagsabi na hindi mo na kailangan ng resibo para sa liquidation ng mga confidential funds. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang paliwanag ni Ed Linggao na kung saan dapat gamitin ang confidential funds at ano ang Joint Circular 2015 na batas na kung saan dito nakasaad na dapat magbigay pa rin ang proof of payment or patunay kung saan ito ginastos. Kaya maling-mali ang agrumento nitong si Bato. Huwag niyang sabihin na kesyo, confidential dapat secret at huwag nang kalkalin pa. Kalokohan yan. Anyway, hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan lang si Bato para protektahan si Sara or talagang wala siyang alam. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.